Yay! Bababa. At kukuha ko ng video. Welcome to Japan. Japan, Japan. Upsi. Sabi mo naman pag wala ka sa ayos oh. Ikaw dati ka na dito, di ba? Oh, tagal na po ako dito. Tagal ka na. Halos 15 years na po ako dito namumulubi. Oo, wala pa masyadong lapit. Kikita yung mga butas. Ini-interview nga ito. Kikita yung mga butas-butas sa mukha ko eh. Wala na. So yan yung kasama ko tatlo. Punta kami ng store. Nakikita nyo yan. Yung kulay green. Supermarket siya. Malaki. So ito, hindi ko alam. Kasi itong lugar na nandito ako, pagawaan siya ng mga barko. Kaya yung barko na kukunin namin dito ginawa. Ang ganda. Pa. Ganda nitong bahay oh. Mukhang Pilipino na tayo. Maraming Pilipino dito, mga nagtatrabaho. So nakakausap naman namin sila. Oo. Mga Pilipino crew dito sa lugar dito sa pinunta namin dito sa Japan. So yun guys, Sagsag drugstore, supermarket siya. Ito yung mga bahay nila dito. Parang simple lang ang dating, pero yung parang maayos, maganda. Aywan ko kasi yung isang kasama ko dito galing na siya dito, so hindi ko alam kung saan kami pupunta bukod sa dyan sa Sagsag na yan. So sana may mapuntahan pa kami iba para makapag-ikot-ikot o makapamasyal pa sa ibang lugar dito. Okay, so yun, 9 ng umaga. Bukas alas 10 ng gabi naman sila sarado. Nawala yung tatlo, doon na sila sa loob. Yan, Sagsag store. Pasok muna tayo sa store at sa baka bawal mag video ako dito, so baka masita tayo. Tara. Hey, pasyal muna. Good morning guys. Ngayong araw hindi po tayo nakapasok sa trabaho natin dahil grabe, sobrang sakit ng paa ko. Inatake ako ng gout. Dahil sa gout na to, hindi ako nakapasok ngayong araw. Lalakad ako palabas. Subukan ko bumili ng gamot dito sa mga drugstore nila dito sa Japan. So may nadaanan ako dito, si Tatang. Sobrang matanda na, nakakatuwa tingnan dahil nagtatanim siya ng gulay sa bakuran niya. Ganoon dito sa Japan, kapag may mga sarili silang tanim ng ng gulay, saka hindi na sila bibili sa sa supermarket ng gulay dahil may mga sarili silang tanim. Nahihirapan ako maglakad guys. Medyo malayo-layo naman tong nilalakad ko. May dumaan na sasakyan. So malapit na yan, Sagsag. So dyan tayo pupunta.
Talaga yung sasakyan nila dito maliliit lang, hindi pa laki at saka hindi pa gandahan. Kakaiba sa atin sa Pilipinas, parang nakakaya ata bumili ng maliliit na sasakyan. At saka kasi pagandahan dun sa atin eh, palakihan, pagandahan, pambihira. Dito sa kanila wala silang pakialam, basta mayroon silang sasakyan, goods na sa kanila. Tingnan mo, maliit, diba? Dumating kami dito sa Japan 23, mayroon na kami 24, 25, 26, 4 days. May 4 na araw na kami dito sa Japan. Yun lang nangyari sa akin eh, natake ako ng gout. Bagal lang lakad natin kasi sobrang sakit, nakasapatos pa ako. Hindi na siya malamig, hindi katulad nung dumating kami dito. Ngayon na mainit, tapos pag umahangin yun malamig, parang bago lang, bagyo style. Mahangin yung malamig yung hangin niya, pero pag tiragang araw mainit. Malapit na tayo, sakit ng paa. Ay mga chong, galing na ako sa supermarket. Kala ko kasi pag drugstore kumpleto sila ng gamot dun. Para lang siyang para lang siyang supermarket sa atin, yung mga gamot na pambata, pang adult, pang sipon, pang upo, pang sakit sa ulo, ganun lang. So, binigyan ako ng kung pangalan ng hospital kung saan lahat daw ng gamot na binanggit ko sa kanila ay doon daw makukuha. Nakasold daw yun sa mga hospital dito sa Japan. So ito, pabalik ako, uwi na lang ako. Wala naman akong alam na ibang hospital dito na malapit. Tinanong ko rin sila, hindi din alam kung may malapit na hospital. Nagtatanong-tanong din yung pinagtanungan ko. So balik ako sa barracks. Sir, good morning. Pag may nakikita ka mga taga dito sa Japan, kailangan good morning, good morning. Kailangan magbabaw ka kasi para lang yun, respect sa kanila dito sa pag nagpupunta gagawi ka dito sa Japan. Siyempre kailangan promiscuito tayo sa kanila kasi sila taga dito, dayo lang tayo. Sobrang sakit talaga siya. Sinikapan ko kasi kahit masakit siya, sinikipan ko dahil pag hindi siya masikip lalong masakit kasi nagagalaw yung sapatos ko. Grabe, ang sakit. Please, baka may alternative na paraan para pampahupa ng gout. Bago ko naman siguro iposto gumaling na yung gout ko. Sana pala sa Pilipinas pa lang nakabili na tayo, nakapag-prepare na tayo ng mga gamot. Iba kasing gamot ang na-prepare ko, hindi ko napagandaan yung ganito focus man ako sa paglalakad guys, sakit dito na ako sa barracks namin guys. Nasa 4th floor kami, dito kami sa 4th floor na ilagay. Tayo paggawa ng barko dito, pagawaan siya ng barko.
Hindi makita kasi may meron ng dalawang barko na buo. Ayun ang magkatabi, kaso nga lang natatakpan naman siya. Dito tayo. Sobrang sakit. So yan, ito yung pinaka-barracks namin. May mga pangalan yan. Yan. Bawat kwarto may mga pangalan. Kunin ko na susi. Ay, susi. Asa ka na? Siyempre kasi sinususian lang natin kasi marami naman pumapasok dito. Taran! Higaan ko magulo. Hindi ko ligpit dahil nga dahil sa pa ako. So yun. Ay nako. Panin ko mga sapatos. Grabe, sobrang sakit. Let's go po. Hinigpitan ko talaga siya dahil nga bago lang tong sapatos, madulas, kaya tatanggal. Ito naman na may gout, sinadya ko talaga higpitan. Aray ko po, taga sakit. Hirap. Kaya rin sakit. Magang-magana. Magang-maga pa ako. Ang parang kumamit siya kasi ayan na, pansin niya namumula siya. Sobrang sakit. Magang-maga compared dito sa kapila kong paa. Para makita niya na maga-maga siya. Ito maga siya. Ito naman hindi siya maga. Kasi ito yung may gout eh. Kaya makikita niya na mas malaki ito compared dito. Ayun, malamig yung sahig. Iba yung pakiramdam pag may gout. Sakit. Napakakirot. Pag kinakamot, pag ginaganyan ko, nawawala. Nababawasan yung kirot niya. Pero pag hinayaan ko siya, ay grabe, sobrang sakit. So, ito yung gamit ko. Dalawa kami dito sa kwarto na to. Ito yung sa kanya. Ayan. Nag-duty sila ngayon. Ako hindi na ako pinapasok dahil nga dito sa pa ako namamaga. Hindi pa nga ako kumakain dahil ang pagkainan namin nasa bundok pa. Kung napansin nyo kanina yung building na nasa taas ng bundok na mahaba, doon yung kainan ng crew. Simula breakfast, lunch doon. Pag dinner naman dito na, dinadala na nila dito sa barracks. Kaya hindi pa ako kumakain kasi ang layo, aakyatin ko pa siya. Ilang hagdan step yun hanggang doon sa building na yun. Kaya nag-taste muna ako dito sa pagkain. May butter cream. Tamang-tamang diet muna ako kasi dahil nga sa gout ko, para mabilis humupa yung niya, yung uric acid niya. At may gamot naman akong iniinom galing sa resita ng medical. Bago ko magpa-medical, niresetahan ako about sa uric acid. So yun, nakabili ako.
Ngayon ang gusto ko sanang bilhin, kasi ang nabili ko baba lang ng uric acid siya. Ito kasi pag kumikirot siya, hindi niya kayang tanggalin yung kirot. Kaya pumunta ako sa drugstore. Gusto kong bumili yung pan anti-kirot ba. Kasi sobrang kirot niya. At least pag nainuman ko siya ng anti-pangkirot, mababawasan yung niya, sakit. Sobrang sakit talaga. Medyo warm dito sa loob kasi yung aircon na yan, warm ang binubuga, hindi malamig. Kaya okay lang kahit magtanggal kami ng damit dito, suot. Kasi ako nga pinagpapawisan ako, kaya nagugubad ako dito sa higaan ko. Minsan kasi basahan na tong higaan ko sa pawis. Dahil unang tilakbong mo dito sa ito. Malamig siya sa una, pero pag nagtalakbong ka na tas na tumagal, mainit na siya. Kaya minsan pag nakakatulog ako, nagigising ako na basang-basa ako sa pawis. Ay, grabe, sobrang sakit. So yun, bali hanggang 31 pa kami dito sa Japan, tapos alis na kami after kinabukasan. So pagkarinig ko mag-aangkorahe muna kami ng isang araw, tapos ng isang araw na angkorahe biyahe na kami papuntang Australia ang biyahe ng barko namin. Kukuha na pangarga doon, tapos wala pang kung saan i-discharge yung pangarga, wala pang location, Australia pa lang. So yun guys, sana ay sa lahat ng mga may gout, lalo na pag seaman ka, mag-prepare talaga kasi hindi mo inaasahan pag ang gout kasi anytime kasi aatake. So at least may gamot ka na matitik. Ako naman mayroon naman ako gamot, yun nga lang kasi kagabi ko lang siya nahanap, pang-apat na araw ko na siya dito. Kagabi ko lang siya nahanap, nakahiwalay siya dun sa pinamili kong medicines na Biogesic, Bioflu, nakahiwalay siya. Kaya inisip ko na naiwan ko siya sa Pilipinas, yun pala nahiwalay. So yung buti nahanap ko, nakapag-take ako kagabi, tapos ngayong umaga, pero hindi pa naman siya ganun pa rin naman, masakit pa rin siya. So sana bukas makapag-duty na ako, kasi baka malagot na ako. Hindi na ako nakapasok ngayon. So yun, sana kita-kita ulit sa sunod na vlog. Bye bye.